Good afternoon mga ka-JGA Humble Works. So meron tayo ritong battery. Itong battery nito is lithium ion battery ng aking impact drive, no? So yan, pakita ko, yan yung makita at ito yung kilat, no? So yung kilat nasira. So yan, sira siya. Then meron pa ako isang makita rito. So yan. Ayusin ko lahat to kasi nga na-test ko naman na to kanina. So, i-share ko lang sa inyo kung paano ayusin yung kung meron kayong impact drive tools, no? Mga impact wrench yan. Para makatipid kayo kahit paano at hindi kayo bibili ng bagong battery kasi mahal eh. Bagong battery pag original alam ko nasa 800 to 1,000. Pag local mga 300 plus. So, the best way ganito para ma-repair ito, tulad nitong sa akin, yan. Yung kilat ko is hindi gumagana. Bigla na lang ayaw gumana. So, nag-test ako. Kaya ito, pakita ko kayo ng halimbawa. Okay? So, tikay ko muna sa ano. So, yan. So, nakikita nyo, testerin natin. Sa paggamit po ng tester, yan. Lagay nyo po sa DC. Ayan o. Dapat naka-DC o direct current yan. Okay? I-read nyo muna isa-isa. So, yung pula automatic positive, yung kabila is negative. So, dito, ang positive dito, ito, dito sa blue. Ayan, makikita nyo naman nakalagay dito pagka kinlose up natin. Ayan, babasahin nyo yung microchip board o yung BMS board. So, ito, B+, may nakalagay dyan na B+, ayun o. B+. Ibig sabihin, siya yung positive. Dito yung itap yung positive. Okay? Then, sa kabila, dito yung negative. Okay? So, syempre, hindi yung negative reading. Babalik natin sa, okay, yan. Sa mas magandang view. Yan. So, ito, pag tap nyo yung positive, ito yung negative. Ang lumalabas is 16 volts lang. Dapat nasa 20 volts. No? O, ngayon, so, ibig sabihin, may problema yung aking, tong ano ko, battery ng aking impact. So, paano ko siya ma-detect na alin yung sira? So, kung BMS kasi, dapat hindi magre-read to ng voltage. Ano? Dapat hindi magre-read ng voltage kung sira yung BMS ko. So, testing natin. Ito yung positive, ito yung negative. So, lalabas is still 16 volts, no? Okay, paano natin malalaman dito kung alin yung may sira? So, kasi itong battery to, 10 yan eh. 2, 4, 6, 8, 10. 10. So, ayan, pakita natin. Ayan. Total of 10. Okay? Paano nyo siya matetest na hindi kayo mag-aalangan na sira ba yung BMS o sira ba yung battery? At saka, kung aling battery ay yung may sira. So, ganito yung gawin nyo. Kasi mga naka-series parallel to, di ba? So, gagawin nyo rito, sa mga, syempre, sa mga may alam na, pwede yung wag na panoorin kasi alam nyo na. Sa mga hindi pa alam at sa mga nagbabalak na repair ng ganito para makalesen kayo, tuturo ko. So, medyo mahaba yung video kasi hindi tayo halos magkakat dito, no? Konti lang siguro ikakat ko. So, yun. Balik tayo rito. So, pag tinesting yung positive and negative ng BMS, yan, dapat gagana yung volt. Mariread niya. Ibig sabihin, buo yung BMS board nyo. Ito, yung BMS board. Okay? Ibig sabihin, buo to. Saka ito, buo yan. Next, paano natin malalaman yung battery? Kung buo o sira. Dapat, ang mariread nyo dito, pag nag-tap kayo dito ng positive, dito, makukuha nyo yung unang voltahe. Okay. Ayan, tulad nyan. 173 volts. Ibig sabihin, may problema talaga, no? So, gagawin nyo ganito. Lipat kayo sa kabila. Yun, 4 volts ang nare-read niya. Okay, lipat kayo rito. 8 volts. Okay, lipat kayo rito. 12 volts. Pagdating dito, 16 volts lang. So, kulang ako ng 4 volts. No? Dapat kasi nasa 20 volts. Although full charge yan. Hindi ko pa yan nagulat na lang ako nung gagamitin ko na. Kasi nag-green yung charger. So, may lalabas ko yung charger pagka, para mapakita ko. So, hanapin muna natin yung problema. So, punta kayo dito.
Yan, nilipat nyo sa side. Kuhain nyo yung positive and yung negative side. Okay? So, paano yun? So, simulan nyo rito. Ito yung negative. Yan. Pagka ganito, yung battery is, tignan nyo, ayan, oh. Pag ganito, negative. Pag yung may parang butas na ganon, yan, yung close up natin. Yan. Pag may ganito, ibig sabihin, positive to. Ito, negative, yung pulat. Okay? So, naka-parallel and series connection yan. So, ang gagawin nyo, kuhain nyo yung positive. Baliktarin nyo yung tester nyo. Balik natin dito. Yan. Tester nyo, lagyan nyo rito sa gilid. Positive, yung unang battery. Tapos, sa kabila is yung negative. So, ilan na read niya? 3.9 volts. Okay, almost 4 volts. Okay? So, okay na itong apat. Kasi naka-parallel series connection yan. Lipat kayo sa kabila. Dito. Negative. Yung sa pangatlong layer. Negative. Positive, negative. 3.9 volts. Okay, good siya. Okay, dito naman. Lipat mo kabila kasi negative yung kabila. Ayan. Ayan yung positive. Ito yung negative. Okay, so testingin nyo ulit. Ayan, positive. Negative. Ayun, 3.9 volts. Pagdating sa dulo, baliktad na naman. So, baliktarin nyo ulit yung polarity ng ano nyo, tester. Lagyan nyo rito yung negative. Sa dulong-dulo, yung pinaka-last na battery. Lagyan nyo rito, positive. Ayun. Ayun yung may problema. Okay? Ganun na kasimple. Ibig sabihin, itong dalawang battery ko rito, ito yung defective. Itong dalawang to. Ibig sabihin, buo yung BMS board ko. Ang may problema lang is yung battery ko. Kaya, hindi siya nagcha-charge. Okay. So, cut ko saglit. Then, kukuha ko ng charger. Papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Okay. So, ayan. Meron na akong charger. Ayan o. Nakasaksak. Then, ito yung charger. Yan. So, ito yung charger. Naka-green, no? Pag sinaksak ko yan, dito, dapat magpupula yan. No? Dapat magpupula tong charger ko. Ayan, sasaksak ko to. Then, tingnan natin kung magpupula. Okay, wala. Hindi siya nagpupula, no? Okay. So, tingnan natin dito sa isang battery. Ito. Tingnan natin dito. Ito, hindi ko pa nabubuksan. Pero may problema rin to, malamang sa battery din. Kasi gumagana to, kaso mabilis ma-discarga. Tingnan nyo, ha. Ayun, oh, nagpula. Diba? Yan, nag-red siya. So, ibig sabihin, gumagana. No? Gumagana naman. Kaso nga lang ito, ang problema ko lang dito, sa luma kong battery, is sira na. Mahina na yung mga karga niyan. Hindi niya nakaya. So, testingin natin. Ito yung positive, ito yung negative. Okay? Okay. Teka lang, pakita ko yung voltage. Pakita natin yung voltage. Yan. So, negative, then positive. Ayun, no? 18 volts lang. No, full charge yan, ha? Nag-18 volts. Ibig sabihin, may problema na rin yung battery nito. So, unay ko nga ayusin yung isa. Yung sa kilat na battery ko. Ito. So, ngayon, ang gagawin ko rito, ang technique ganito, kung hindi nyo kabisado, picturean nyo, para alam nyo kung saan nyo tatanggalin yung mga wire. Ayan, oh. Yung mga wire na yan, para pag dinisable nyo yung mga wire, tinanggal nyo, mababalik nyo sa dati. Picturean nyo. O kaya, mag-drawing kayo kung kung wala kayong pa-picture. Pero kung picturean nyo, mas maganda para meron kayong copy, yung position ng battery sa kayong BMS, makokopya nyo. So, magagawa nyo. Pero kung sanay na kayo, tulad ko, sanay na ako, kaya ko naman nang gawin. Kahit na bali-balik tayo mo, alam ko kung saan ko ikakabit. No, kasi hindi naman gagana yun. Saka magpuputok yung BMS pagka nagkamali kayo. So, doble ingat po pag gagayahin nyo po ito, ha. Okay, so ito, tatanggalin ko na muna itong mga to. Okay, so, abangan nyo muna. At babaklasin ko muna itong BMS board para mapalitan ko yung battery. Ang ipapalit ko, ito pala. Meron pa akong naitabi. Yan. Medyo mahal to, pero magandang quality, Beston. No, dalawang battery yung meron pa akong natira kasi ginagamit niya sa sa pampailaw ko yung rechargeable na nilalagay sa ulo. Pinalitan ko kasi masyado maliliit yung battery nun. Medyo madaling malobat. So, yun yung pinalit ko. May natira pa akong dalawa. Sakto, kailangan ko dito kasi sira na yung dalawang battery. So, papalitan ko lang yung battery nito. Alright, so abangan nyo. Babaklasin ko to. Then, papalitan natin yung battery na sira, yung defective. Then, papakita ko rin kung
paano ma-detect na sira siya. Alright. Yan. So, ngayon, tatanggalin ko na, no? Yan, pakita ko na rin, no? Tanggalin muna natin sa isa. So, doble ingat po kayo, ha? Katatanggalin nyo. Okay? Unahin nyo muna tanggalin yung positive. Ito. Itong positive. Yan. Okay, next. Yung negative, yung dilaw, ito. Kabila. Yun. Natanggal nyo na, no? Positive, negative. Then, sunod nyo na yung iba. Madali na yun. Okay, so yan, natanggal na natin, no, yung BMS. Tanggal ko na. Ngayon, pwede natin buksan yung battery para palitan yung nasira. Ito po yung nasira, yung dalawa dito. Yan. Ito yung papalitan ko. Okay, so yan. Abangan nyo lang, papalitan ko muna. At tuturuan ko rin kayo paano maghinang ng ganito. Na hindi nyo wawasakin tong ano, yung plate niya. Pwede nyo nung palitan na manipis na wire, nga lang, mas maganda ito. Okay? Abangan nyo lang. Okay, yan. So, nakalas ko na. Ayun, oh. Yan, natanggal ko na. Ito yung dalawang battery. So, checkin natin kung alin yung sira. Ito yung tester. Yan. Close up natin. Yan. Okay, so ito muna una. Tingnan natin. Positive, ito yung positive. Then yung kabila yung negative. Okay? Yan. So, meron siyang wala, sira talaga. 207 volts, wala namang ganung battery, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya na ma-read yung milliamperes o yung laman nitong, ano, yung voltahe nito. So, tingnan natin itong isa. Yan. Itong isa naman. So, yun, 3.9 volts. Ibig sabihin, isa lang yung sira. Ito lang. Okay? Isang battery lang yung nasira. So, kuhain natin yung pamalit. Ito yung pamalit. Yan. Tingnan ko kung okay siya. Kasi, bago to eh. Subukan natin. So, ito yung bago. Testing natin. Yun, no. So, 3.6 volts, no. Hindi siya full charge. Pero mapa-full charge siya once na nag-charge na tong bago. So, ito. So, ayan. Tabi muna natin to. Pakita ko lang to. Then, testingin natin isa-isa. Okay? Para ma-sureball natin kung alin sira. So, negative, positive. Tulad nung kanina, testingin nyo muna isa-isa. 3.9 volts. Lipat tayo sa kabila. 3.9 volts. Kabila ulit. 3.9 volts. Then, last. 3.9 volts. So, ibig sabihin, goods lahat dito. Ito lang talaga yung nagkaroon ng problema. So ang gagawin ko is, papalitan ko na lang siya ng dalawang bago. Okay? Para mas sure ako. Pero pwede nyo naman palitan lahat eh. Kung gusto nyo ano, mas quality yung gagawin nyo. Nga lang, syempre, medyo masakit din sa bulsa yung gantong brand, no? Huwag nyo munang, ano, maghanap na lang kayo ng ibang brand ng battery na pwede nyo pamalit, no? Kasi pag ganitong brand, ito, yan. Yung Beston, medyo masakit sa bulsa to. Yan. Okay? Yan. Okay? Para meron kayong idea, no? Yan. Masakit sa bulsa to eh. Pag ganitong battery. Pero ako, kasi matagal ko na nabili to, kaya ito na lang gagamitin ko. Alright. So, sige. Yan. Paano nyo nga pala to hihinangin ng ano, wala kayong, syempre ito, naka-machine to, yung ano, parang soldering nila is iba eh. Yung parang naghinang ng ano, parang nag-TIG welding siya, no? So, ang gagawin natin is ganito. Mamaya papakita ko sa inyo. Ikabit ko muna yung battery dito, then papakita ko sa inyo. So, yan, nakabit ko na, no? At nahinang ko na yung kabila. So, papakita ko na sa inyo paano ko ginawa yung ganito na hindi natin sisirain yung ano niya para may balik natin. So, ganito yung ginawa ko. Una, kukuskusin nyo muna yung battery. Yan. Both side, negative and positive, para matanggal yung chemical ano niya, protection dun sa metal, no? Para pumasok tong soldering dito. So, paano siya magkakapit? Hindi yan kasi kakapit kung sa soldering nyo lang. Ang kailangan nyo is gumamit kayo nito, soldering paste. Yan, ha. Soldering paste, kahit anong brand. Okay? Gumamit kayo yan. Lagyan nyo.
yung battery. Dito. Yan, lagyan nyo rito. Yan. Tapos kabila, ganun din. Lagyan nyo rin. Huwag masyadong marami. Sakto lang. Yung tipong mapapakapit niya lang yung ano, soldering. Okay. Pakapitin nyo muna yung soldering. Alright. So, yan. So, dapat meron kayong soldering tulad nito. Okay. At least, nasa 350 degrees Celsius. Saka huwag masyadong matagal yung paghinang, no? Kasi pwedeng masira yung battery. Mabilisan lang. Okay. Yan. Ganun, no? Malagyan nyo lang siya. Kabila, ganun din. Yan. Okay? Pag nalagyan nyo na yan, sa kanya ibabalik yung nakakabit sa kanya. Tulad nito, yan. Natanggal ko naman ng maayos. Okay? So, kakabit nyo yan doon, dito. Okay? Ganyan. So, paano siya kakabit? So, solderingan nyo muna. Okay? Solderingan nyo muna. Yan. Tapos, kuha kayo ng pantukod. Siyempre, para magpantay siya tulad nun, di ba? Manipis kasi pwedeng tumama ron sa kahayan, hindi nyo mababalik. So, tukuran nyo katulad na itong gagawin ko. Yan, tukod. Tukuran nyo lang to dito. Kahit saan dyan, basta matutukuran nyo, then initan nyo ulit. Yan. Okay? So, yun na. Soldering nyo na yung isa, ano? Oops, natanggal pa. Ayan. Mas na okay na, yung kabila naman, yung dito naman. Okay? So, lipat na kayo sa kabila. Medyo, ano lang yan, konting, ano lang, pukpuk ano lang. Magaan lang na pukpok. Kung meron kayong mas maliit pa ng martilyo, mas maganda nga eh. So, ayan. Ito naman tayo sa kabila. Hihinangin ko naman. Okay? Soldering naman natin. Ayan. Tapos, diinan nyo syempre. Kailangan diinan nyo siya. Para mas kumapit. Saka mas pumantay. Nag-spark pa. Mukhang nadikit ko rin sa kabila. Yan. Okay na. So, once na okay na, linisan nyo po ng brush. Yan. Brush. Okay? Gamitan nyo ng brush. Yung gantong brush ha. Yung pino. Yan. Okay. So, nagawa na natin, no? Testingin na natin ngayon yung battery. So, tingin natin kung okay na ba siya. Tingin natin. Tester tayo ulit. Okay, tester. Ito. Ayan, no? Nasa, yan ba siya? Yan, pakita natin, no? Tester. So, yun. 3.6 volts na siya. Kanina, hindi siya nagre-read, no? O, yan, no? 3.6 na. Nagre-read na siya ulit, no? Double check. Isa-isa. Ganun gagawin mo. Negative, positive, positive, negative. Babalik-balik mo lang yung ano mo, tester mo. O, yan. Okay na. So, hahabol na lang to ng charge mamaya. So, dapat matesting natin to. Kakabit na natin ngayon yung BMS. Okay tayo sa battery. So, kabit na natin ulit yung BMS kung paano yung forma niya. So, tulad nung kanina, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo kabisado, mag-screenshot kayo or i-picture nyo. No? Yan. Saka nyo ibabalik isa-isa. Okay? So, unahin nyo na muna yung apat na paa. Saka pag magkakabit kayo, unahin nyo muna yung positive. Kanina, una natin tinanggal yung positive. Dito naman, unahin nyo ikakabit yung positive bago yung negative. Okay? So, similar lang din pag gumagawa kayo ng detach kayo ng battery ng mga motor nyo. So, ayan. Nakabit ko na muna, isa-isa. Hihinangin ko siya ulit, no? So, hinang muna tayo. Ito muna tayo sa positive. Ayan. Hinang. Okay, yun. Then, kabila. Ito. Sa isa lang. Huwag nyo madali yung mga ano nyo. Sa isa lang kayo dyan. Saka doble ingat. Pwede kayo mapasok kasi. Ayun. Tapos, kabila dito.
Yan, okay, nakabit ko na yung tatlo. Sa kabila naman. Discard nyo na lang kung paano yung kakabit. Basta babalik nyo sa dati. Natanggal. Sisecure nyo lang yung gawa nyo. Make sure na walang magsha-shorted dyan, walang tatamaan. Kasi pag may tinamaan dyan, ako, sigurado, sira BMS nyo, matik. So, doble ingat po kayo, no? Kung maaari nga, gumamit kayo ng mga proper tools. Kung wala, mag-invest muna kayo. Okay, bili-bili muna. Bago gagawa ng isang bagay, ha? Saka aralin. Hindi natin susubo. Tingnan namin kayo ng basic knowledge, so palawakin nyo. No? Ganun ang gagawin nyo palagi. Palawakin nyo yung kaalaman nyo. Okay. So, ayun. Testingin natin ngayon kung magcha-charge na ba siya. Soon sa ano ko. So, kabit ko muna, no? Medyo, ano, kabit ko muna yung BMS para hindi kakalas. Tutornilyohan ko muna. Okay? Balik lang sa dating pwesto. Tornilyohan nyo lang. Sa kabila. Huwag nyo munang hihigpitan kagad. Yan. Okay. So, testingin natin ngayon kung ilang voltahe na siya. Kasi kanina, di ba, 16 volts. So, testingin muna natin. Tester tayo. So, tester. Okay. Positive, negative. Ulit. Tulad nung kanina. Ilan na? 19 volts na. Ayun, oh. Okay na. Goods na, no? So, nakuha na natin. Tingnan natin ngayon kung magcha-charge. So, saksak natin yung charger. Yan. Ito yung charger. So, saksak ko muna. Dapat iilaw ng green. Yun, umilaw ng green, no? So, umilaw siya ng green. Pwede natin ng konti. Yan. So, saksak natin. Ito siya. Subukan natin ngayon kung... Kanina kasi, di ba, nagberde lang. Ngayon, dapat magpupula to, ha? Yun, no? Okay na. Alright. Oh, nagawa na natin yung ano, yung problema. Oh, di ba? Ngayon, tetestingin ko sa impact drive ko, no? Kakabit ko muna, i-assemble ko muna. Then, testingin natin kung worth it na ba yung ginawa ko. Kasi nag-charge na eh. Kanina hindi, di ba? So, tingnan natin kung gagana na sa ano ko, sa impact drive ko. Okay? So, kabit ko muna to. Medyo ano lang. Sige, turo ko na rin kung paano. Sabihin masyado tayo madamot sa kaalaman. Yan, balik nyo muna yung sa ilalim kung ano common sense lang pagganahin dito. Tapos kabila, ito yung takip sa gilid, di ba? Yan, may takip, depende yan sa ano nyo sa mga battery nyo. Yung sa akin kasi meron, pag original kasi ewan ko lang sa iba kung meron ganito. Ito kasi meron, yan, may takip siya, no? May cover. Okay, yan kabila, balik nyo, cover ulit. Yan. Okay. So, pag nakabit nyo na, pwede nyo nang ibalik tong mga pyesa nya. Tanggalin nyo muna yung tornilyo. Then, ipwesto nyo na ulit sa dati nyang pwesto. Alright. So, ganito po yung pwesto nya. Yan. So, dapat ma-shoot siya doon, no? Medyo masikip lang yan kasi may papel yan. Yan. Saktong-sakto yan. Okay. Then, kabit nyo yung spring dito. Yan, dito yung spring. Okay. Yan, dyan. Dyan yung spring. Tapos ito, yan, may kawitan yan. Hindi ka mahihirapan dyan. Yan, oh. Ganyan yan. Tapos takip. Diba? Yung takip, suot nyo rito. Yan.
Medyo ano lang, doble ingat lang kasi double check nyo yung mga wire, baka mamaya may tatamaan. Magdo-double check kayo palagi. Okay, yan. Tapos kabit. Yan. Okay na siya. Then tornilyo. Alright, so ganun lang. Testingin natin kung gagana sa ano ko, sa impact drive ko. So kabit ko na muna to. And papakita ko sa inyo kung gagana. Okay? Hindi pala yun yung pankabit. Asa na ba yung ano ko? Special tools. Ayun. Star screw kasi to. Yung sa makita, screw lang na ordinary. Ito kasi star screw. Make sure counterclockwise muna bago kayo mag-clockwise para makuha nyo yung thread, no? Counter, yun. Pag naramdaman nyo, yung magaang lang ibalik yan. Pag mahigpit, hindi ibig sabihin, pwedeng mali yung thread nyo. So, simulan nyo muna sa counterclockwise. Habang nakadiin ng konti, counterclockwise, mararamdaman nyo yun, no? Tapos, saka nyo ibabaon. Alright? Yan. Tapos, ganun din dito. Para mabalik nyo. Yan. So, yan. Madali na siyang ibalik. Yun. Mapit ka agad. Ayan. Subukan natin ngayon sa impact drive. So, tetestingin ko. Dito man tayo sa original ko, yung makita. Ito. Medyo nabugbog na to. Subukan natin kung gagana na. Yun, oh. Alright. Ayan. Gumana na siya. Working na. Ayan, oh. Subukan natin sa isang brand, yung kilat. Ito yung isa kong impact. Ayan. Kilat, no? So, subukan natin. Yun, oh. Alright na. Working na ulit. Diba? So, ganun lang. At, meron pa akong gagawin isang battery. Yun, oh. Yung makita. Para magamit yung dalawang impact drive, no? Kasi sayang eh. Buo naman yung ano ko, impact ko. Kaso ang nasira lang yung battery. Akala ko kasi, BMS board. Bumili pa ako ng BMS board. Nagsayang pa ako ng pera. Pero okay lang yun. Kasi ganun talaga pagka hindi mo binuksan nauna yung bili ko. So, yun yung isang pagkakamali ko. So, dapat kayo bago kayo bibili, testerin nyo muna. So, pinakita ko lang dito paano ginagawa yung battery at yung BMS ng inyong mga impact drive. Marami pang maayusin kasi ngayon wala nagpa-schedule. Saka bukas wala pa naka-schedule. So, magagawa ko na yung mga tools kung nasira. Kasi yan yung ano natin investment natin. So, yan. Sana natutunan nyo, no? At may nakuha kayong idea about dun sa battery ng ating impact drive or mga drill, impact drill. So, yan. Subukan natin. Final. Gamit ulit tayo ng tester. Okay, tester. Make sure lang naka bolts, no? Naka bolts kayo. Ayan. Naka bolts, no? Then, subukan natin kung gagana. At matetesting ba natin siya ng maayos. Yan. So, positive and negative. Always dito ang positive. Sa kabila, dito. Yan. Positive and negative. Okay. Malalaman nyo naman niya kasi lalabas dyan is negative yung lalabas na power sa kanya. So, testerin nyo. Ayun, oh. 19.5. Alright. Ibig sabihin, goods na yung aking battery ng impact drill. So, yan. Magagamit ko na siya ulit. So, dalawa na ulit yung battery ko. Magiging tatlo kasi mabubuo ko pa yung isa. Ayusin ko pa yon. Alright. So, yun lang. Sana nakatulong tong aking vlog at sana kapulutan nyo ng aral. And always, huwag tayong titigil sa mga tawag dito, sa kaalaman natin na kung ano yung meron kontento na tayo. Keep on upgrading. Yung learnings natin, unstoppable na yan. Unstoppable yung pag natin dyan. Yung pag natututo tayo sa isang bagay, lalo na pag interesado ka, hindi yan titigil kasi ikaw mismo maghahanap ng gagawin. Ikaw yung gagawa ng paraan paano mo i-upgrade yung sarili mo. So, hindi lahat ng natutunan sa school, hindi natin na-apply dito. Pinapalawak lang natin. From basic to advanced. So, ganun din dito. From basic electrical to advanced electronic-electrical. So, magbasa, hindi porket may certificate, magaling na. Kahit lahat ng may certificate, kulang pa yun sa experience. Ang kinakailangan dito, palawakan yung experience. Tulad ng ginagawa ko ngayon, pinapakita ko lang sa iyo na kaya ko rin. No, kaya ko rin gumawa. So, sana makatulong to. So, hindi na siya defective, no? Nilagyan ko kasi ng pangalan niya, defective. So, hindi na siya defective. Lalagyan ko na yan, okay.
Alright, so yun lang, JJ Humble Words. At maraming salamat po sa mga nanonood. At abangan nyo lang, pasensya na kayo, medyo delay yung mga ano ko, yung mga pinangako kong vlog na diagram, yung mga iba pang gustong maka ano ng ibang idea. So abang-abang lang kayo. Medyo busy lang pero magagawa natin yan. May bibigay, may share ko rin sa inyo. Alright? Okay, to God be the glory.